Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Chris Macolo, benta nga bang laro sa Strong Group Athletics? RJ Barrientos, may patama sa Taiwan at Chris Macolo. Sa nakalipas nga na finals game ng Strong Group Athletics kagabi, kontra sa host country na Chinese Taipei, ay hindi nga naging maganda ang tawagan ng mga referee. Diyan nga nagsimula yung espekulasyon ng Pilipino basketball fans dahil hindi nga maganda yung tawagan kontra sa Strong Group Athletics. Ang ninipes ng tawag at talagang pabor na pabor yung mga referee sa Chinese Taipei. Expected nga na tatambakan ng Strong Group ang nasabing kupunan. Pero dahil nga sa hindi maganda ang officiating, ay muntik-muntigan pa ang Strong Group. Kaya naman, napapost nga itong Barangay Ginebra rookie na Strong Group Athletic Guard na si Ron J. Abarrientos na next Jones Cup, kami naman mag-host sa Tondo venue natin. Sinundan niya pa yan ng cash out. Grabe yung ref dito, sa sarap magluto. Ayon nga sa mga ipinost na yan ni Ron J. Abarrientos, ay very obvious na hindi ito natuwa sa tawagan ng mga referee. Pero yung pinakamabigat na sinabi nitong si RJ Abarrientos, di ko alam kung may lagay yung isa. Pucha ang bigat. Wala ngang binanggit na pangalan itong si Ron J. Abarrientos, pero very obvious nga na si Chris Macolo ang kanyang tinutukoy. At hindi nga lang si Ron J. Abarrientos ang nakapansin niyan. Dahil halos lahat ng Filipino basketball fans ay napansin na kakaiba ang galaw ni Chris Macolo kumpara sa kanilang mga naunang laro. Kumbaga, binenta ni Chris Macolo ang huling laro ng Strong Group kontra sa Chinese Taipei. At mas lalo ngang lumilinaw na benta ang naging laro ni Chris Macolo dahil nitong mga nakaraan ay napabalita nga na tinatarget at kinukuha na ng Chinese Taipei itong si Chris Macolo para maging isang naturalized player ng kanilang koponan. Kaya naman, mas lalong tumibay yung paniniwala ng Filipino basketball fans na benta ang laro ni Chris Macolo sa finals. At malaki nga ang chance na benta talaga ang laro nitong si Chris Macolo dahil bago pa magsimula yung finals kontra Chinese Taipei ay inofera na nga ito para maging naturalized player. At ang bali-balita nga mga chong ay nag-agree na itong si Chris Macolo na maging naturalized player ng Chinese Taipei. At hindi natin alam kung ano pa ang kanilang mga pinag-usapan. Possible na kinausap ng Chinese Taipei itong si Chris Macolo na ihulog ang laro sa finals. At mukhang yan ang nangyari dahil nakapagtala lang ng 12 points si Chris Macolo dahil sa kanyang 16 attempts. 4 lang ang nagawa niyang maipasok. Kakaiba rin yung body language ni Chris Macolo kung saan wala nga yung kanyang aggressiveness at talagang ayaw manalo. Ilang beses nga itong nakita na hindi dumidepensa. Very unusual sa kanilang mga naunang laro. Dinagdagan pa ng pagkakaluto ng mga referee. Mabuti na lang talaga nag-step up yung mga local players ng Strong Group Athletics para kuhanin ang kampyonato. At noong makuha ng Strong Group Athletics ang kampyonato sa Jones Cup, ay masaya nga ang lahat ng kanilang mga players. Maliban na lang dito kay Chris Macolo. Mukhang hindi nga ito naging masaya sa naging resulta dahil hindi nga umubra yung kanilang plano na paghuhulog ng laro. Para sa akin mga chong, mabuti na lang talaga hindi natuloy na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas itong si Chris Macolo. Dahil dyan pa lang sa Jones Cup ay nakita na ang kanyang tunay na ugali na pagbebenta ng laro matapos makausap ng Chinese Taipei. At hindi nga magandang imayan para sa Filipino basketball fans. At dahil nga sa issue na pagbebenta ng laro nitong si Chris Macolo ay dinumog nga ng Filipino basketball fans ang kanyang social media account na sinasabing traidor at benta ang laro. At dahil nga dyan mga chong ay nagsalita na itong si Chris Macolo kung saan palagi niya nga raw nire-representa ang bansa kung saan siya naglalaro. Nonsense at katawa-tawa nga raw yung sinasabi ng ilang mga fans dahil lang hindi naging maganda ang kanyang laro sa championship match at binenta ang laro. Dagdag pa nito, nangyayari nga daw talaga ang bad game sa isang player. Mabuti na lang daw ay nag-step up
ang kanyang kapwa import na si Angie. Kaya nagawa nila ang kanilang goal ngayong Jones Cup. Para sa akin mga chong, tanga lang yung aamin sa isang game fixing match. Malamang itatanggihan ni Chris Macolo. Pero very obvious talaga ang kanyang ginawa. Natapat pa sa isang championship game kontra sa kanyang magiging panibagong koponan dahil kinukuha na nga siya as a naturalized player ng Chinese Taipei. Diyan pa lang, very obvious na game fixing ang nangyari. Unang-una, host country ang Chinese Taipei. Napakapangit ng officiating, napakaninipis ng tawag kontra sa Strong Group Athletics, at ang pinakahuli, nabulungan ng Chinese Taipei itong si Chris Macolo. At talagang very valid yung sinasabi ng mga Pilipino basketball fans na luto at game fixing ang nangyari. Hindi lang naman mga fans ang nakapansin yan. Maging yung mga players gaya ni Ranjay Abarrientos ay hindi masaya sa naging tawagan ng referee, pati na rin sa kanyang teammate na si Chris Macolo na inaakusahan na nagbenta ng laro para pumabor sa host country na Chinese Taipei. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa host country na Chinese Taipei? Lalong-lalo na sa pagbebenta ng laro nitong si Chris Macolo. Tama lang ba na hindi siya kinuha ng Gilas Pilipinas na maging naturalized player? I-comment mo lang dyan sa ibaba.